Isang pinagpalang araw sa inyo mga kapatid. Kumusta na kayong lahat sa ating mga kapatid na nandiyan sa ating satellite mission sa Barangay Payatas, Quezon City, sa panguna ni Sister Joanne at ni Brother Ben. Ako ay bumabati sa inyo ng isang pinagpalang araw sa araw na ito. Kumusta na kayong lahat? Nawa ay sa mabuti kayong kalagayan. Nawa ay sumainyo ang kapayapaan ng Diyos. At sumainyo nawa ang kaharian ng Diyos. Amen? Hallelujah. Hallelujah mga kapatid. So mga kapatid, isang pinagpalang araw sa inyong lahat. Ngayon ay ika-5th ng February, taong 2021 at napakabuti ng Panginoon. At ang bilis lang ng mga panahon mga kapatid kung ating mapapansin. Ang napakabilis ng panahon. Parang kailan lang, tapos na yung January. Di ba? So, ngunit mga kapatid, napakabuti ng Panginoon na tayo ay muling magsama-sama, magkita-kita at magpanalanginan, makinig ng mga salita ng Panginoon. Di ba? Ito yung nagbago ng ating buhay simula nung yung naranasan natin yung mga siliranin na ito, yung pandemya naranasan ng mundo. Ngunit nakikita naman ninyo mga kapatid kung ano ang ginawa ng Panginoon, di ba, sa inyong buhay na nung wala pa yung pandemic, parang yung buhay natin wala lang, yung lagi lang tayong bumabangon sa araw-araw na walang pagtawag, walang pagkakaalam, pagkakilala sa Panginoon. Subalit, di ba? Ito yung sitwasyon na kung saan nagbago ng ating pamumuhay. Amen mga kapatid. Hallelujah. So, napakabuti ng Panginoon, di ba? Amen. Hallelujah. So, mga kapatid, tayo ay magpapatuloy sa ikalawang bahagi ng ating pinag-aralan tungkol sa yung prayer. At ngayon ang ating subtitle ay ang Prayer Strengthens Our Faith. So, ako ay nagpapaanyaya sa inyo na patuloy na makinig, bulay-bulay sa pag-unawa sa mga salita ng Panginoon na inyong pakikinggan sa araw na ito. At pagpapatuloy natin rin yung ating title na The Great Command Series, Episode 13, mga kapatid. So, ngayon sa ating subtitle, yung Prayer Strengthens Our Faith. Diba? So, mga kapatid, kung naalala ninyo yung ating pinag-aralan nung nakaraan tungkol sa ating topic na The Gospel of Peace, nalalaman natin na yung pananampalataya pala ay hindi basta-basta, kundi ito ay isang matinding digmaan or laban. Di ba? Nanawaan ninyo mga kapatid na kung saan yung pananampalataya sa Panginoon ay merong katulad ng isang labanan or digmaan na kung saan kung ano yung sinasabi ng Panginoon, yan ay ating dapat pinaniniwalaan. Diba? Yun lang ang ating pwedeng paniwalaan bilang tayo ay sumasampalataya sa Panginoon. Marami namang sumasampalataya, ngunit iba ang kanilang Panginoon. Diba? Iba-iba ang uri ng pagsampalataya. Ngunit tayo mga kapatid, bilang mga Kristiyano, tinawag na sumampalataya sa Panginoong Hesus, tayo ay may tinatawag na labanan. At yung buhay natin, hindi lang ordinaryong buhay, kundi extraordinary. Di ba? Di ba naunawaan natin mga kapatid na yung ating pakikipaglaban ay tungkol sa katotohanan. Katotohanan ng mga salita ng Panginoon. Kaya nga binigyan tayo ng yung mga sandata
Umaalala nyo ano yung mga sandata ng ating pananampalataya, ng ating pakikipaglaban, yung breastplate of righteousness, yung dito sa ating dibdib, yung helmet of salvation na kung saan panangga natin sa ating ulo na hindi tayo matamaan ng yung mga sandata ng kaaway, di ba? Hindi tayo matamaan doon sa ating ulo sapagkat meron tayong helmet of salvation na kung saan ay panangga natin laban sa yung kasinungalingan ng kaaway. Di ba mga kapatid? Kasi ang katotohanan na binigyan tayo ng Panginoon ng kaligtasan. Di ba? Na binigay ng Panginoong Diyos, amang makapangyarihan sa lahat, ang kanyang bugtong na anak na si Jesus upang tayo ay tubusin sa ating mga kasalanan. So tayo ay tinubos ng Panginoong Jesus at ang kanyang buhay ay ating kaligtasan. Kapalit ng ating kaligtasan, binigay niya ang kanyang buhay. So yung ating helmet of salvation. Kaya hindi ka malilinlang, hindi ka malilinlang mga kapatid or ma-deceive sa anumang uri ng kasinungalingan, di ba, ng masama. Kasi ang katotohanan ang salita ng Panginoon. Amen mga kapatid. Kaya nga kung makikita mo, bababasa mo doon sa 1 Peter, sa 1 Peter chapter 1 verse 18, ang sabi niya dito, for as much as you know that you were not redeemed with corruptible things as silver and gold from your vain conversation received by tradition from your fathers, but with the precious blood of Christ as of a lamb without blemish and without spot. So doon natin nalalaman mga kapatid na tayo ay tinubos ng Panginoon. Di ba? Ng kanyang banal na dugo. So, mga kapatid, tayo ay magpapatuloy sa ating inspirational message sa araw na ito, na kung saan ang ating subtitle tungkol sa prayer strengthens our faith. Yung panalangin mga kapatid ay napakahalaga bilang isang sandata natin sa pakikipaglaban doon sa tinatawag natin na yung digmaan ng pananampalataya. Kaya ang panalangin ay mahalaga. Bakit? Ito ay salita ng Panginoon. Ito ang Word of God. Ano ba ang isang sandata natin sa pakikipaglaban ayon sa tinuro natin? Ang isang sandata natin ay yung Sword of the Spirit, which is the Word of God. Di ba? Naalala ninyo mga kapatid? Yung mahabang espada ng isang warrior, kanyang sandata laban sa mga panglilinlang or sa mga kasinungalingan ng kaaway ng masama. Ang salita ng Panginoon. Yan ang ating mahabang sandata or tabak. Kaya napakahalaga mga kapatid ng ating sandata. Di ba? Ang Sword of the Spirit, which is the Word of God. And ang prayer ay Word of God. Amen mga kapatid, salita ng Diyos. Kaya doon natin dapat binibigyan ng pagpapahalaga ang panalangin. Di ba? Kaya nga, ang ating subtitle, Prayer Strengthens Our Faith. Ang labanan ng pananampalataya ay magpapatatag sa atin sa pamamagitan ng ating panalangin. Amen? Naunawaan natin mga kapatid. Hallelujah. Hallelujah. So kaya nga naman mga kapatid, ayon dito sa sinasabi ng Hebrews chapter 10 verse
23. Kung mayroon kayong aklat, buksan natin sa Hebrews chapter 10 verse 23. Anong sabi niya dito? Ang sabi niya rito, mga kapatid, tayo'y magsilapit na may tapat na puso sa lubos na pananampalataya, na ang ating mga puso na winiwisikan mula sa isang masamang budhi at mahugasan ng ating katawan ay ng dalisay na tubig. Sabi niya para sa verse 23, sabi niya dito, mga kapatid, sa verse 23, na ating ingatang matibay ang pagkakilala ng ating pag-asa upang huwag mangalinlang. Upang huwag mag-alinlangan sapagkat tapat ang nangako. Di ba napakaganda ng kanyang mga salita, mga kapatid? Sabi niya, hold fast. Let us hold fast the profession of our faith without wavering. For He is faithful that promised. And let us, so nais niyang sabihin, mga kapatid, na hindi tayo dapat maging manglumbay. Hindi tayo manghina. Hindi tayo magpabaya. Di ba? Sabi niya rito, upang tayo ay mag-ingat na maging matibay. Sa pagkilala ng ating pag-asa na upang huwag tayong mag-alinlangan. Di ba, mga kapatid? Kaya nga, kayo ay patuloy na dumadalo sa ating gawain, sa ating fellowship, dyan sa ating misyon sa Barangay Payatas, kayo ay merong pagpapagal. Di ba? Na patuloy na makinig ng mga salita ng Panginoon at magpanalanginan sa isa't isa. Kaya mga kapatid, ang sabi pa niya rito na upang huwag kayong mag-alinlangan. Di ba? Sapagkat tapat ang siyang nangangako. Amen? So, paano natin maisahambing ito sa ating pinag-aralan na dito sa ating subtitle? Di ba, mga kapatid? Kaya nga may nangangako daw na kung saan tapat siyang nangangako. Paano natin maunawaan na tapat pala yung nangangako? Di ba? Paano natin matatanggap ang kanyang mga pangako, ang kanyang katapatan? Di ba? Dahil sa ating, sabi niya rito, pananampalataya. Let us daw, ingatan natin ng matibay. Di ba? Ang ating pananampalataya. Kasi daw, tapat ang siyang nangangako. Kaya kung tayo ay nagpapakatibay sa ating pananampalataya, sumusunod tayo sa lahat ng yung gawain ng ating pananampalataya. Ang gawain ng ating pananampalataya ay siyempre yung pagbabasa ng mga salita ng Panginoon, pakikinig ng mga salita ng Panginoon, pananalangin, di ba? Pagsasama-sama sa ating mga kapatiran. So yan natin maipapabatid or maipapakita yung pagiging tapat sa ating pananampalataya na kung tayo ay dumadalangin sa Panginoon, humihiling sa Panginoon ng ating mga pangangailangan, yung ating sitwasyon na nararanasan, tapat ang siyang nangangako. Di ba? Di ba, mga kapatid? Sino yung nangako? Ang ating Panginoon.
Amen mga kapatid, naunawaan natin. Hallelujah. So sabi pa niya dito sa verse 24, Let us consider one another to provoke and to love and to do good works. So, tayo daw ay mangagtinginan upang tayo mangagudyok ng pag-iibigan at mabubuting gawa. So, tingnan natin yung bawat isa, yung kanyang kakulangan, ang kanyang kahinaan. Palakasin natin siya. Di ba, mga kapatid? Sabi niya dito, magtinginan tayo sa bawat isa. And sabi niya, na nag-uudyok at hindi iudyok ng pagkikipag-away, ha? Tingnan natin yung ating mga kapatiran at nag-udyokan natin ng pag-iibigan at pagkakaisa. Yun ang sinasabi niya dito. Provoke and to love and to do good works. Sabi niya, gawan mo ng yung mabuti. Kung nakita mo yung iyong kapatid na mayroong kakulangan, edi ikaw ang mag-udyok sa kanya ng yung pagbibigay. Di ba? Pagpapalakas ng kanyang kalooban, pagpapatatag ng kanyang pananampalataya. Di ba mga kapatid? Naunawaan natin. Hallelujah. Hallelujah. Sabi pa niya rito sa verse 25, na huwag nating pabayaan ang ating pagkakatipon-tipon na gaya ng ugali ng iba. Di ba? Naunawaan natin mga kapatid. Hallelujah. So, naggaya ng ugali ng iba, kundi mangag-aralan sa isa't isa, at lalo na kung iyong namamalas na nalalapit na ang araw. Di ba mga kapatid? Nalalaman natin kung ano yung sitwasyon ng pinagdaanan ng mundo. Nakikita natin yung kahirapan, yung pandemya nagdulot ng hindi magandang resulta sa ating pamumuhay, sa kalusugan, sa ekonomiya, di ba? Sa lahat, sa gobyerno, apektado lahat. Kaya nakikita natin, ito yung sinasabi ng Bible na, sabi niya, nalalapit na ang araw. Anong nalalapit mga kapatid? Anong nais niya sabihin? Na nalalapit na ang araw ng katuparan ng mga pangako, yung mga katuparan ng mga propesiya, ng mga salita ng Panginoon. Amen? Naunawaan natin? Hallelujah. Hallelujah. Kaya naman mga kapatid, lagi daw tayong sama-sama, wag nating pabayaan ang ating pagkakatipon-tipon na gaya ng ugali ng iba. 'Di ba? Ngayon, February na. Nakapakabilis lang ng mga panahon, mga kapatid. Kung kailan tayo nagsimula. Ngayon, dyan, 2021 na at February na, 'di ba? So, ganun kabilis ang panahon. Kung mapapansin nyo, at ano ang nagbago sa bilis ng panahon? Di ba? Anong nagbago sa iyo mga kapatid? Ang nagbago sa iyo ang salita ng Panginoon. Ang nagbago sa iyo yung dinadala mo ng inyong mga panyapak doon sa inyong mga kapatiran, sa kanyang pagtitipon-tipon upang makinig ng salita ng Panginoon. Di ba? Yun ang nagbago. At sa bilis ng pagbabago ng panahon, napakabuti ng Panginoon sapagkat tinawag niya kayo upang magtipon-tipon. Amen mga kapatid. Hallelujah. Yan ang napakabuti na ginawa ng Panginoon. Hindi yung sa lahat ng mga temporary lang, yung ating mga pangangailangan. Normal lang yun.
Pero ang pinakamahalaga sa lahat na nakikilala natin ang Panginoon. Di ba? Amen, mga kapatid. Hallelujah. Kaya mga kapatid, kaya nga kung binasa mo pa ang kadugtong ng verse 24, verse 25, pag binasa mo ang mga kadugtong nito, yung mga hindi pagsampalataya, yung pamumuhay sa pagkakasala, hindi mo magugustuhan. Pag binasa mo ang kadugtong nito, naku mga kapatid, yun ang sinasabi ng opposite nito, yung kung sinasabi ng binasa natin na let us hold on fast to our profession of our faith without wavering. Opposite ang kadugtong nito. Na yung mga unwavering or yung mga yung sabi ng iba na yung anong tawag nila? Itong backslide. Narinig mo na yun, yung mga backslider. Diba? Kasi mga kapatid, yung mga tawag na backslider, yung mga hindi nagpapatuloy sa pakikipag sama-sama sa kanyang kapwa mga mananampalataya. Sila ay nag-backslide. Amen mga kapatid, naunawaan natin. Hallelujah. Hallelujah. So, kaya sa pananalangin, tayo ay nagsasama-sama sa fellowship, nagpapaalalahanan, nagpapanalanginan, at nakikinig ng salita ng Panginoon. Amin, naunawaan natin mga kapatid. Hallelujah. So, napakahalaga ng panalangin na kung saan nakikita natin na ang panalangin, nung pinag-aralan natin nung nakaraang episode, na tayo ay mga mapagtagumpay sa Panginoon. Di ba? Sapagkat tayo ay nananalangin. Kasi bakit? Tayo ay nagtatagumpay sa Panginoon sapagkat siya yung ating tagapagtanggol. Sa pananalangin, ating idinudulog sa Panginoon ang ating mga sitwasyon, ating mga suliranin, at ating mga pangangailangan. Idinudulog natin sa Panginoon na iligtas na tayo sa laban sa gawa ng mga masama. Diba mga kapatid? Kaya nga ang prayer ni Jesus dito, paalala natin sa inyo, na sabi niya dito sa John chapter 17 verse 15, sabi niya sa Diyos Ama, sabi niya, I pray that you take them out of the world, but that thou shouldest keep them from evil. Di ba mga kapatid, na pinapanalangin ni Jesus na ilayo tayo sa gawa ng masama. Kaya doon mga kapatid, pinag-aralan din natin nung nakaraan na yung habang tayo ay nagpapasakop sa mga salita ng Panginoon, tayo ay ginagawa ng Panginoon na kanyang tahanan or templo ng Diyos. Ang ating katawan ay templo ng Diyos. Kaya ang ating katawan ay dapat malinis. Amen mga kapatid. Malinis. Dahil bakit? Lagi nating ginagamit sa pananalangin. Kaya anumang sakit at karamdaman ay itataboy ng Panginoon sa kanyang templo. Itataboy ng Panginoon. Palayo sa kanyang templo. Amen. Kasi doon siya nakatira eh. Hindi pwedeng marumihan yung templo ng Diyos. At kung ito yung templo ng Diyos, walang uri ng sakit at karamdaman. Naunawaan natin mga kapatid. Hallelujah. Hallelujah. Kaya lagi tayong tumawag sa Panginoon at manalangin sa Panginoon. At kung templo ng Diyos ang ating katawan, hindi natin ginagamit sa anong pinag-aralan natin sa anumang uri ng pagkakasala. Ano nawaan natin mga kapatid? Hallelujah. Hallelujah. So,
Hmm. Sabi dito mga kapatid sa Psalms 91 verse 1 and 2, ito ay pagpapaalala ng mga salita ng Panginoon na nagsasabing, sabi niya rito, sabi niya mga kapatid, ang siyang tumatahan sa lihim na dako ng kataas-taasan ay mananatili sa lilim ng makapangyarihan sa lahat. Aking sasabihin tungkol sa Panginoon, siya'y aking kanlungan at aking katibayan, ang Diyos ko na siyang aking tinitiwalaan. Di ba, mga kapatid? Napakaganda ng mga pagpapaalala ng ating pagsasampalataya sa Panginoon, na ang ating pagtitiwala ay inilalagak natin sa Panginoon sa pamagitan ng pananatili sa pamagitan ng pagtahan sa lihim na dako ng kataas-taasan. Ano yung lihim na dako ng kataas-taasan? Ano yung sinasabi niya mo? Na tayo ay nananatili sa lilim niya. Kung siya yung Lord na makapangyarihan sa lahat at yung kanyang shadow. Diba? Sa kanyang lihim. Sa kanyang lihim na dako daw. Ang nais niyang sabihin mga kapatid na ang paglapit natin sa Panginoon ay siyang tinatawag na siya yung lihim na dako or secret place. Di ba mga kapatid? Hallelujah. Siya yung secret place na nais niyang sabihin dito. Kasi siya yung kataas-taasan, ang Panginoon na ating sinasampalatayanan. Kasi ang nananatili raw siya sa lilim ng makapangyarihan sa lahat. Naunawaan natin mga kaya ganyan ang ating nangyayari sa atin pag tayo ay lumalapit sa Panginoon at nananalangin. Kasi anong ginagawa mo doon? Pag lumalapit ka sa Panginoon, ano ang mga nangyayari? Siyempre, doon ka tumatahan sa lilim ng nadako ng makapangyarihan sa lahat. Diba? I will say of the Lord, He is my refuge and my fortress, my God, in Him will I trust. Diba? Diba? Sabi, I will say of the Lord. Kaya aking sasabihin, or nais niya lang sabihin tungkol sa Panginoon na ikaw ang aking kanlungan. At ang katibayan ang Diyos ko na siyang aking pinagkakatiwalaan. So ang nais niyang sabihin dito mga kapatid na ang writer na ito mga kapatid ay siya ay nagnanalangin sa Panginoon. Nagsasabi ng kanyang sa loobin sa Panginoon. I will say of the Lord, sabi niya. So, ang prayer ay ang pakikipag-usap sa Panginoon. Ang pananalangin ay isang bagay ng paglapit sa Panginoon, pakikipag-usap ayon sa iyong kailangan sa Panginoon. Siya yung sabi niya, aking kanlungan. Siya yung aking katibayan. Yung katatagan, yung matibay na sandigan. My fortress. Sabi niya, siya ang Panginoon, sa Kanya ako'y magtitiwala. Di ba? To Him will I put my trust. Amen mga kapatid. Naunawaan natin? Hallelujah. So ganyan ang nangyayari pag tayo ay nananalangin. At pag tayo ay nanalangin, syempre pinapatatag yung ating pananampalataya sa Panginoon.
Kaya mga kapatid, punta tayo. Kaya nga tinuro ni Jesus sa atin kung ano yung panalangin. Di ba? So punta tayo mga kapatid sa kung tinuro ni Jesus sa atin yung pananalangin, punta tayo sa Luke chapter 21 verse 34. Sa Lucas chapter 21 verse 34. Ito yung mga mangyayari sa huling araw na kung saan darating yung mga kapighatian. Darating ang tribulation. Darating ang yung kahirapan sa mundong ito. At sabi pa niya dito, yung mga bagay na darating yung mga tanda ng pagdarating ng Panginoon. Kaya nga mga kapatid, sabi niya dito sa verse 25, at magkaroon ng mga tanda sa araw at buwan at mga bituin at sa lupa'y magkaroon ng kasalatan sa mga bansa. Diba? Sa lahat ng mga bansa, ito yung nangyayari sa atin na nagkukulang ang lahat ng ating mga supplies dahil sa pandemya. Ito yung mga bagay, mga panahon mga kapatid na nagkakaroon ng katotohanan ang mga salita ng Panginoon. Sabi niya rito, at sa lupa magkaroon ng kasalatan sa mga bansa na matitilihan dahil sa ugong ng dagat at mga daluyong magsisipang lupaypay ang mga tao dahil sa takot at dahil sa panghihintay ng mga bagay na darating sa ibabaw ng sanglibutan, sapagkat mangangatal ang mga kapangyarihan sa mga langit. At kung magkagayoy, makikita nila ang anak ng tao na papriritong nasa isang alapaap na may kapangyarihan at dakilang kaluwalhatian. Datapwat kung magpasimulang mangyari ang mga bagay na ito, ay magsitingin kayo at itaas ninyo ang inyong mga ulo sapagkat malapit na ang pagkatubos ninyo. At sinalita niya sa kanila ang isang talinhaga, masdan ninyo ang puno ng igos at ang lahat ng mga punong kahoy. Pagka nangagdadahon na sila, ay nakikita ninyo na nalalaman ninyo na sa inyong sarili na malapit na ang tag-araw. Gayon din naman kayo, pag nagkita ninyong nangyari ang mga bagay na ito, talastasin ninyo na malapit na ang kaharian ng Diyos. Naunawaan natin mga kapatid, nakikita ninyo yung nangyayari sa ating kapaligiran, sa ating mundo. Mga kapatid, ito ay nakikita nyo dapat ang pagbabago. Kung ano yung pinagdadaanan ng mundo noong nakaraan na wala pa yung pandemya, isang taon na yung nakaraan, na parang baliwala lang yung lahat, baliwala lang yung tao, sila ang nag-i-enjoy sa pamumuhay kasi mayroong mga trabaho, mayroong mga pagkain, at maraming kasayahan. Diba? Iyon ang magpapaalala ng Bible mga kapatid, na sa panahon na yon ang mga tao ay nagsasaya, nagsasama-sama, nag-aasawa, nagkakain, nagpapakalasing, di ba? Di ba mga kapatid? Kaya paalala ito mga kapatid na sinasabi dito, sabi niyang Panginoon, gayon din naman kayo pagka nakita ninyong nangyari ang mga bagay na ito, talastasin ninyo na malapit na ang kaharian ng Diyos. Katotohanang sinasabi ko sa inyo, hindi lilipas ang lahing ito hanggat sa maganap ang lahat ng mga bagay. Ang langit at ang lupa ay lilipas, datapwat ang aking mga salita ay hindi lilipas. Sabi pa niya rito mga kapatid, datapwat mag-ingat kayo sa inyong sarili, baka mangaglugmok ang inyong mga puso sa katakawan at sa kalasingan at sa mga pagsusumakit ukol at sa mga pagsusumakit
ukol sa buhay na ito. At dumating na bigla sa inyo ang araw na yaong naggaya ng silo. Diba, mga kapatid? Kaya anong sabi niya? Pinapaalalahanan tayo. Dadatapwat, mag-ingat kayo. Mag-ingat kayo sa inyong sarili, baka malugmok ang inyong mga puso sa katakawan. Diba, mga kapatid? Kaya yun ang pinagkaabalahan ng tao noong panahon na wala pa yung pandemya. Na sila ay nagpapakasawa. Nagpapakasawa sa kalasingan, sa kabusugan. Sabi niya, katakawan, sa pagsusumakit, ukol sa buhay na ito. Yung ano ang nais lang nilang yung pinagkakaabalahan ng tao ay they care so much for this life. Kung ano ang nais nilang gawin sa buhay at anong nais nilang mangyari sa buhay. Mag-enjoy sila, na magpakasaya sila sa kanilang sarili. Di ba, mga kapatid? Yan ang sinasabi niya, na and take heed to yourself, lest at any time your hearts be overchanged with surfeiting and drunkenness and cares of this life, so that the day come upon you unaware. Diba? Dumating na sa buhay natin, mga kapatid, dito sa mundo, yung sinasabi ng Bible na hindi tayo, sabi niya, na hindi natin namamalayan, hindi natin natatalastas na dumarating pala yung kapighatian, yung kahirapan sa mundo. Diba, mga kapatid? Naunawaan natin. So yun ang sinasabi. Pero ang paalala ng Panginoon, alam mo, mga kapatid, sabi niya rito, datapwat mangagpupuyat kayo sa bawat panahon na nangagsisidaing upang kamtin ninyo ang makatakas sa lahat ng mga bagay na ito na mangyayari upang mangagkatayo kayo sa harapan ng anak ng tao. Kaya, mga kapatid, ano ang ginagawa ninyo? Yung pagsasama-sama at pagpapanalanginan. Kasi bakit? Kayo ay sumusunod sa kautusan ng Panginoon na sabi niya, watch you therefore and pray always, that you may be accounted worthy to escape all these things that shall come to pass, and to stand before the Son of Man. Diba? Amen, mga kapatid. Kaya nga, yung sarili mo ay inilalagak mo sa pananalangin, sa pasisama-sama sa inyong mga kapatiran. Sabi niya, mangagpupuyat kayo sa bawat panahon na nagsisidaing upang kamtin ninyo ang makatakas sa lahat ng bagay na itong mangyayari sa mundo. Diba? Di ba ngayon ang naranasan natin yan? Kaya, mga kapatid, ano yung ginagawa natin? Nagpupuyat ba tayo sa pananalangin sa Panginoon? Di ba? Hallelujah. So, pagpapaalala ito lagi, mga kapatid, huwag nating kaligtaan ang pagtitipon-tipon na kagaya ng ugali ng iba, sabi ng Lord. Amen, mga kapatid. Hallelujah. Hallelujah. Kaya, mga kapatid, dito sa Luke chapter 11, dito sa Luke chapter 11, binigyan tayo ng aral ng Panginoon na kung saan tayo ay manalangin. At ang ating pagpapanalangin, sabi nga niya dito, basahin natin kung mayroon kang aklat sa Luke chapter 11, sabi niya, at nangyari nang siya'y nananalangin sa isang dako, nang siya'y matapos, at sinabi sa kanya ng isa sa kanyang mga alagad, Panginoon, turuan mo kaming manalangin na gaya naman ni Juan na nagturo sa kanyang mga alagad.
Kaya paano tayo manalangin? Sabi niya, at sinabi niya sa kanila, pagka kayo'y nagsisipanalangin, iyong sabihin, Ama, sambahin nawa ang pangalan mo, dumating nawa ang kaharian mo. Ibigay mo sa aming araw-araw ang aming pang-araw-araw na kakanin at ipatawad mo sa amin ang aming mga kasalanan sapagkat aming pinatawad naman ang bawat isang may utang sa amin. At huwag mo kaming ihatid sa tukso. Di ba? Oh. So mga kapatid, at sinabi niya sa kanila, sino sa inyo ang magkakaroon ng isang kaibigan at paroroon sa kanya sa hating gabi at sa kanya isasabihin, kaibigan, pahiramin mo ako ng 3 tinapay. Sapagkat dumarating sa akin na galing sa paglalakbay ang isa kong kaibigan at wala akong maihain sa kanya. At siya na mula sa loob ay sasagot at sasabihin, huwag mo akong bagabagin. Nalalapat na ang pinto at kasama ko sa higaan ang aking mga anak. Hindi ako makabangon at makapagbigay sa inyo. Sinabi ko sa inyo, kahit siya'y hindi bumangon at magbigay sa kanya dahil sa siya'y kaibigan niya, gayon may dahil sa kanyang pagbagabag ay siya'y magbabangon at ibigay gaano man ang kailangan niya. At sinabi ko sa inyo, sabi ni Jesus dito magsingi kayo at kayo'y pagbibigyan at magsihanap kayo at kayo'y magkakasumpong. Magsitok kayo at kayo'y bubuksan. Sapagkat ang bawat humihingi ay tumatanggap at ang humahanap ay nagkakasumpong at ang kumutuktok ay binubuksan. At aling ama sa inyo na kung humingi ng kanyang anak ng isang tinapay ay bibigyan niya siya ng isang bato o ng isang isda, kaya at hindi isda ang ibibigay kundi isang ahas. O kung kayo'y humihingi ng itlog, kanya'y bibigyan kaya siya ng alakdan. Kung kayo nga bagamat masasama ay marunong magbigay ng mabubuting kaloob sa inyong mga anak, gaano pa kaya ang inyong Ama sa kalangitan na magbigay ng Espiritu Santo sa nagsisihingi sa Kanya? Di ba mga kapatid? Naunawaan natin ang prinsipyo, ang katotohanan ng pananalangin. Yung pananalangin ay ating paglapit sa Panginoon, pakikipag-usap sa Lord. At kung tayo ay nakikipag-usap sa Lord, sino baga ang tinuturing ng Lord na yung lumalapit sa Kanya ay tinuturing niyang Kanyang mga anak. Yung tayo ay Kanyang mga anak. At tayo ay Kanyang kaibigan. Tinuturing din niya na Kanyang kaibigan. Kaya nga yung parables na sinabi ni Jesus dito na kahit hating gabi na, sino ba ang lumalapit sa kanyang kaibigan upang humingi ng tinapay? Di ba? Naalala niyo mga kapatid? At sinabi niya sa kanila, sino sa inyo ang magkakaroon ng isang kaibigan at paroroon sa kanya sa hating gabi at sa kanya sasabihin, kaibigan, pahiramin mo ako ng 3 tinapay. Sapagkat dumarating sa akin na galing sa paglalakbay ang isa kong kaibigan at wala akong maihain sa kanya. At siya na mula sa loob ay sasabihin, huwag mo akong bagabagin. Nalalapat na ang pinto at ako ay makabangon at makapagbigay. At kasama ko sa higaan ang aking mga anak, hindi ako makabangon at makapagbigay sa iyo. Yun ba ay sasabihin ng isang kaibigan? Hindi. Kasi kung ang Lord ay yung ating tinuturing na kaibigan, mga kapatid, kahit hating gabi, sabi niya rito, sinasabi ko sa inyo, kahit siya'y hindi bumangon at magbigay sa kanya dahil siya'y kaibigan niya, gayon may dahil sa kanyang pagbabagabag ay siya'y magbabangon at ibibigay gaano man ang kinakailangan niya. Di ba mga kapatid, napakabuti ng Panginoon na kung tayo ay lumalapit sa Lord,
sa gitna ng ating mga pangangailangan, tayo ay nagpapakumbaba sa Panginoon, humihingi sa Lord, babangon siya kahit hating gabi. At ibibigay ang ating pangangailangan. Amen mga kapatid, naunawaan natin. Hallelujah. Hallelujah. Sabi pa nga ni Jesus dito, bawat humihingi ay tumatanggap at ang humahanap ay nakakasumpong at ang tumutuktok ay binubuksan. Di ba? Yung mga pangako ng Lord, mga kapatid, hindi ito tulad ng mga iba na hindi pagtipon-tipon, yung hindi nagsasama-sama, di ba? Sabi pa niya dito, kung kayo nga, bagaman masasama, ay marunong magbigay ng mabubuting kaloob sa inyong mga anak, gaano pa kaya ang inyong Ama at sa kalangitan na magbibigay sa inyo ng Espiritu Santo na nagsihingi sa Kanya? Di ba? Mga kapatid, tingin mo sa Panginoon ang Kanyang banal na Espiritu na siyang magdudulot sa iyo ng kaligtasan. Yan ang mas pinakamahalagang hingiin mo sa Panginoon. Ang Kanyang biyaya ng kaligtasan. Amen mga kapatid, naunawaan natin ang sabi ng Lord. Hallelujah. So, kung nais nating pumasok sa kaharian ng Panginoon, kailangan natin ng Kanyang banal na Espiritu. Ibibigyan niya tayo lahat ng mga humihingi sa Kanya. Di ba? Hallelujah. Hallelujah. So mga kapatid, lahat ng mga humihiling sa Panginoon ay hindi niya tinatalikuran, kundi Kanyang sinasagot. Kasi tayo ay lumalapit sa Lord. Pag tayo ay lumalapit sa Lord, na tinatangkilik natin na siya ay Lord na makapangyarihan sa lahat. Siya yung ating tagapagbigay. Hindi lang sa lahat ng ating pangangailangan, kundi siya rin yung ating kaligtasan. Di ba mga kapatid? Kaya nga sa anumang mga pagsubok at suliranin, sa anumang mga bingit ng kamatayan, tawag ka sa Lord. Anumang bingit ng karamdaman, tawag ka sa Lord. Hindi Kanya pababayaan. Ikaw ay Kanyang sasagutin. Pagbibigyan Kanya sa lahat ng iyong mga daing at mga pangangailangan. Amen mga kapatid, naunawaan natin. Hallelujah. Hallelujah. So, kaya dapat tayo mga kapatid ay merong pagpapagal, yung matinding pagtawag at laging lumalapit sa Panginoon. Huwag tayong manglumbay. Kasi yan ang sinasabi niya dito eh. Kasi binabagabag natin ang ang Lord sa ating mga kahilingan. Huwag tayong panghinaan. Bagabagin mo ang Lord sa araw-araw. Araw at gabi, ikaw ay nagsusumamo sa Lord, dumadaing sa Lord. Amen mga kapatid, naunawaan natin. Hallelujah. Hallelujah. So punta tayo dito sa Luke chapter 18. Pag meron kang aklat, sa Lucas chapter 18, sabi niya rito, pag tumatawag tayo sa Lord, hindi niya tayo bibiguin. Amen mga kapatid. Kaya ganyan napakahalaga ang pananalangin, lalo na sa panahon natin ngayon. Hindi tayo pabaya sa lahat ng bagay na ito kasi tayo ay tinuturing ng Lord na Kanyang mga anak. Tayo ay Kanyang kaibigan. Kaya ang Kanyang kaibigan at Kanyang mga anak laging nakikipag-usap sa Kanya. Di ba? Amen mga kapatid. Hallelujah. Kaya example dito sa Luke chapter 18 verse 1, sabi niya rito,
At sinalita niya sa kanila ang isang talinhaga na sila dapat magsipanalangin lagi at huwag manginglupaypay. At sinasabi na may isang hukom sa isang bayan na hindi natatakot sa Diyos at walang taong pinagpipitaganan. At sa bayang yaon ay may isang babaeng bao at siya'y naparoong madala sa kanya at sinasabi, iganti mo ako sa aking kaalit. At may ilang panahon na siya ay tumatanggi datapwat pagkatapos ay sinabi sa kanyang sarili, bagaman di ako natatakot sa Diyos at di nagpipitagan sa tao, gayon man sapagkat nililigalig ako ng baong ito ay igaganti ko siya, baka niya ako bagabagin ng kapaparito niya. Di ba mga kapatid? Ayaw ng hukom na bagabagin siya ng isang babaeng bao sa kanyang araw-araw. At sinabi ng Panginoon, pakinggan ninyo ang sinabi ng likong hukom. At hindi baga igaganti ng Diyos ang kanyang mga hirang na sumisigaw sa kanya sa araw at gabi at siya'y may pagpapahinuhod sa kanila? Sinasabi ko sa inyo na sila'y madaling igaganti niya. Gayon may pagparito ng anak ng tao, may makakasumpong kaya siya ng pananampalataya sa lupa. Amen mga kapatid? Di ba? Napakaganda ng mga salita ng Panginoon na kailangan nating maging yung matatag sa pananalangin. Sa tawag dito? Ano sabi niya rito? Bagabagin siya ng babaeng bao sa paghingi ng kanyang kailangan. Na igaganti siya ng hukom. Pero sabi ng Lord sa kanya, katulad ng isang babaeng bao, tayo dapat ay nagsisumigaw at lumalapit sa Panginoon. At tayo ay kanyang pagbibigyan. Kaya nga lang mga kapatid, yung pagpapaalala ng Panginoon ngunit sabi niya, ngunit gayon may pagparito ng anak ng tao, may makakasumpong kaya siya ng mananampalataya sa lupa. Diba? Diba mga kapatid? Kaya kung tayo ay sumasampalataya sa Panginoon, ito yung ating ginagawa araw-gabi sa ating pamumuhay. Tayo ay lumalapit, tumatawag at humihiling sa Panginoon. Amen mga kapatid, naunawaan natin. Hallelujah. Hallelujah. So hindi tayo bibiguin ng Panginoon. Huwag tayong manghina sa pananalangin. Huwag tayong manglumbay. Kasi sabi niya rito, huwag tayong na sila ay at sinalita niya sa kanila ang isang talinhaga na sila'y dapat magsipanalangin lagi at huwag manglupaypay. Di ba? Amin mga kapatid, naunawaan natin. Kaya, kung nakikita mo yung kapatid mo ng lupaypay, yung kasamahan mo sa fellowship, paalala mo. Na, samahan kita, sama tayo. Mawala yan ang panglupaypay mo. Bibigyan ka ng Panginoon ng kalakasan. Amen mga kapatid. Hallelujah. Hallelujah. So, hindi bibiguin ng Panginoon ang ating mga pagdaing sa Kanya. Amen mga kapatid. Kaya nga, tingnan mo yung lahat ng mga dito sa Biblia, yung lahat ng mga imposibleng bagay ay nangyayari. At pinapakita lamang na kung tayo ay pananampalataya sa Panginoon at lumalapit sa Panginoon, anuman katindi at imposibleng mga bagay ay walang imposible sa Panginoon. Amen mga kapatid. Kaya nga kung makita natin dito, ang example dito si Apostol Pablo.
Nasa Book of Acts chapter 16. Sila ay nakakulong. Kasi dito, ang kwento rito mga kapatid, na kung saan sila ay nangaral, pinapangaral nila ang salita ng Panginoon doon sa Roma, doon sa Macedonia, lungsod ng Thyatira. Dito sa Book of Acts chapter 16, buksan natin kung meron kang aklat sa Book of Acts chapter 16 verse 26, sila ay nangaral doon sa Thyatira, isang lungsod doon sa Macedonia. Ngunit sila ay inusig at sila ay hinuli. Si Apostol Pablo. At sila ay inarap sila sa mga hukom at may sinabi nila, at nang mahiharap na sila sa mga hukom ay sinabi nila, ang mga lalaking ito palibhasa ay mga Hudyo ay nagsisipanggulong totoo sa ating bayan at nangangahayag ng mga kaugaliang hindi matuwid nating tanggapin o gawin palibhasa tayo'y Romano. At sa masamang nagsitindig ang karamihan laban sa kanila at hinapak ng mga hukom ang kanilang mga damit at ipinapalo sila ng mga panghampas. At nang sila'y mapalo na nila ay marami ay ipinasok nila sa bilangguan at ipinagtatagubilin sa tagapamahala na sila'y bantayang maigi. At nang tanggapin ito ng gayong tagubilin ay ipinasok sila sa kaloob-looban ng bilangguan at piniit ang kanilang mga paa sa mga pangawan. Kaya mga kapatid, napakahirap ng sitwasyon nila na pinasok na sila doon sa kaloob-looban ng bilangguan, ipiniit pa yung kanilang mga paa. Sabi dito, datapwat ng maghahating gabi na si Pablo at si Silas ay nagsipanalangin at nagsiawit ng mga himno sa Diyos. At sila'y pinakikinggan ng mga bilanggo. At kaginsa-ginsay nagkagaroon ng isang malakas na lindol, anupat nagngasiuga ang mga patibayan ng bahay bilangguan. At pagdakay nangagbukas na mga buksan ang lahat ng mga pinto at nagkalas ang mga gapos ng bawat isa. Di ba mga kapatid? Ganon kapangyarihan ang panalangin. Di ba? Pag tayo ay lumalapit sa Lord at nagpapasakop sa Lord, meron tayong pagkakakilala sa Lord. Kausapin natin ang Lord. Magpuri tayo, magsamba sa Lord. Di ba mga kapatid? Sabi niya dito, sila ay nung hating gabi na, maghahating gabi, si Pablo at si Silas ay nagsipanalangin at nagsiawit ng mga himno sa Diyos. Hallelujah. At sila'y pinakikinggan ng mga bilanggo. At kaginsa-ginsay, nagkaroon ng isang malakas na lindol. At anupat nangagsiuga ang mga patibayan ng bahay bilangguan at pagdakay nangagbuksan ang lahat ng mga pinto at nagkakalas ang mga gapos ng bawat isa. At ang tagapamahala palibhasa'y nagising sa pagkakatulog at nang makitang bukas ang mga pinto ng bilangguan, ay binunot ang kanyang tabak at magpapakamatay sana sa pag-aakalang nangagkatakas na mga bilanggo. Datapwat sumigaw si Pablo ng malakas na tinig at na sinasabi, huwag mong saktan ang iyong sarili sapagkat narito kaming lahat. Mga kapatid, sinasabi lamang ng salita ng Panginoon na sa lahat ng mga imposibleng sitwasyon na inyong niraranasan, na ating nararanasan, hindi tayo pababayaan ng Panginoon. Amen mga kapatid. Sa mga imposibleng sitwasyon, gagawa ng paraan ang Panginoon. Amen mga kapatid, naunawaan natin. Hallelujah. Hallelujah.
So sila nga ay nakatali na yung kanilang mga paa. O doon pa sa pinakaloob-looban pa ng bilangguan. Pero nung panalangin sila, dininig ng Panginoon. Binuksan ang pintuan ng bilangguan. At yung nagkalas lahat ng kanilang mga gapos. Kaya sa takot ng punong ng tagapagbantay ng bilangguan, nais niyang magpakamatay na lang. Diba? Kasi siya ang masisisi sa lahat ng yung pagkawala ng lahat ng mga bilanggo. Diba, amin mga kapatid, nakikita natin ang kapangyarihan ng Panginoon pag tayo ay lumalapit sa Lord at nananalangin. Hallelujah. Hallelujah. So mga kapatid, ano pa, dito din sa Book of Acts, sa chapter 5, verse 19 to 20, si Apostol Pedro naman. Sa chapter 5, verse 19, sila din naman mga kapatid ay nangangaral din naman doon sa Jerusalem, sa templo. Ngunit ang nangyayari mga kapatid, sila ay inuusig at pinagbabawalan silang ipangaral ang salita ng Panginoong Hesus. Anong nangyari doon? Sila ay pinasok sa kulungan. Habang sila ay nangangaral, sila ay hinuli. Din sa chapter 16. Sa chapter 17. Datapwat sa verse 17 mga kapatid. Datapwat na nagtindig ang dakilang saserdote at ang lahat ng kasama niya na siyang sekta ng mga Saduseo at sila'y nangagpuspos ng kainggitan. At kanilang sinunggaban ang mga apostol at kanilang inilagay sila sa bilangguang bayan. Datapwat ng gabi na ay binuksan ng isang anghel ng Panginoon ang mga pintuan ng bilangguan at sila'y inilabas at sinabi, magsihayo kayo at magsitayo kayo sa templo at sabihin ninyo sa bayan ang lahat ng mga salita ng buhay na ito. At nang marinig nila ito ay nagsipasok sila sa templo ng magbubukang liwayway at nangagturo. Tatapwat dumating ang dakilang saserdote at ang mga kasamahan niya at pinulong ang Sanhedrin at yang buong Senado sa mga anak ni Israel at nagpautos sa bilangguan upang sila'y dalhin doon. Datapwat ang mga punong kawal na nagsiparoon ay hindi sila nangagsumpungan sa bilangguan at sila'y nangagbalik at nangagbigay alam. Diba mga kapatid? So, pag tayo ay lumalapit sa Lord, tayo ay didinggin ng Panginoon sa ating mga pagsamo sa Kanya. Pag sinusunod natin ang mga salita ng Panginoon, siya ay kikilos sa ating mga sitwasyon, sa ating mga pagdaing at pagsamo sa ating mga panalangin. Amin mga kapatid, naunawaan natin. Hallelujah. So, walang imposible sa Panginoon pag tayo ay humihingi sa pamagitan ng panalangin. At sa pamagitan niyan mga kapatid, tayo ay pinapalakas ng Panginoon sapagkat yung ating pananampalataya, yung paglapit natin sa Panginoon, ang mayroong pagnanampalataya, patatagin tayo ng Panginoon. Amen? Hallelujah. Hallelujah mga kapatid. So, ganyan kahalaga ang pananalangin mga kapatid. Kaya, kung ano man ang ating mga nararanasan sa ating sitwasyon sa buhay, huwag tayong mag-atubiling tumawag sa Panginoon. Araw at gabi, ibigay natin ang panahon para sa Panginoon, lalo na sa panahon natin ngayon na nasisiyasat natin na pahirap ng pahirap ang buhay.
ang ating mga sitwasyon habang tumatagal, mga kapatid. Kaya ito yung panahon na kung saan dapat lang na kumapit tayo sa Panginoon. Amen? Hallelujah. Kaya nga, pupunta tayo mga kapatid sa balikan natin yung ating pinag-aralan noong nakaraan doon sa John chapter 10 verse 10. Ano ang sabi? Bakit tayo ay laging lumalapit sa Panginoon? Buksan natin ang John chapter 10. Hindi lamang sa ating mga material na pangangailangan, sa ating mga suliranin sa buhay, ay ating hinaharap yung mga pagsubok, ang mga pagkakailangan sa mga bagay, kundi mas higit nating dapat binibigyan ng pagkakaunawa, mga kapatid, na kung saan hindi natin alam ang lahat ng sitwasyon. Kaya nga, kasi ang pakikipaglaban sa pananampalataya ay meron tayong tinatawag na may kaaway o may katunggali. Kaya nga sinasabi ng Panginoon dito na lagi tayong magsipanalangin at huwag manglumbay. Gayon din naman sa lahat ng uri ng sitwasyon, sa lahat ng mga suliranin na ating hinaharap, mayroong pagsubok ng trahedya at mga gawa ng masama. Tingnan mo mga kapatid, kasi bakit? Nais lang nating maging masaya, nais lang nating maging makamtan ng mga bagay na ating ninanais, nais lang nating maging maligaya sa lahat ng oras at lahat ng sitwasyon. Pero ang sinasabi natin na ang pinag-aral natin noon na hindi natin nakakamtan lahat. Na hindi natin na kukuha ang lahat ng ninanais nating maging masaya sa buhay. Bakit? Sabi niya rito mga kapatid, sapagkat hindi pumaparito ang magnanakaw, kundi upang magnakaw at pumatay at pumuksa. Diba? The thief comes not but to steal, to kill, and to destroy. Yan ang ating laban. Ang ating labanan na hinaharap mga kapatid sa araw-araw, sa pagsampalataya. Meron tayong labanang hinaharap, meron tayong kaaway. Yung magnanakaw, yung dumarating na upang magnakaw, magpatay at pumuksa. Ang dyablo, ang masama. Naunawaan natin mga kapatid. Hallelujah. Kaya nga sabi niya dito, sabi ng Panginoong Hesus, ako'y naparito upang sila'y magkaroon ng buhay at magkaroon ng kasaganaan nito. So, ibig sabihin lamang ng Panginoon Hesus sa akin, ikaw ay ligtas. Magkakaroon ka ng buhay, meaning ng katagumpayan, ng pag-iingat ng Panginoon, sa lahat ng bagay at oras, at ng pag-iingat ng Panginoon sa iyong pamilya. Amen mga kapatid, yan ang nais na sabihin ng Panginoon, na sa Kanya tayo ay lumalapit sapagkat Siya ay naparito upang magbigay ng buhay. Amen mga kapatid, naunawaan natin. So yan ang nais nating malaman sa ating pagsasampalataya, na ang Panginoon ang Siyang ating tagapagligtas, tagapagtanggol.
Amen mga kapatid. Hallelujah. So, lagi yung ating panalangin, lagi nating binibigkas sa Panginoon. Hindi sa pamagitan ng yung mga Facebook post ng mga ganyan, mga kapatid. Walang epekto yan. Ang ating panalangin ay binibigkas ng ating mga labi sa Panginoon. Amen mga kapatid. Naunawaan natin. Hallelujah. Kasi binibigkas natin ang panalangin galing sa kaloob-looban ng ating puso. At kung ano yun sa loob ng ating puso, yan ay nakikita ng Lord. Amen? Hallelujah. Kaya kung maalala natin yung pinag-aralan natin nung nakaraan, na hindi natin ginagamit ang ating mga labi sa masasama, kundi sa pananalangin, sa pagpupuri sa Panginoon, sa pagbigay ng kapurihan sa ating mga kapwa, sa ating mga kapatid. Amen mga kapatid. Hallelujah. Naunawaan natin. Hallelujah. Hallelujah. So mga kapatid, huwag nating laging kaligtaan na dumalo sa pagtitipon-tipon, pagsasama-sama at pakikinig ng salita ng Panginoon sa pananalangin. Amen. Hallelujah. So kaya doon natin masisiyasat na tayo ay mga anak ng Panginoon Diyos. Lumalapit sa Kanya, nakikipag-usap sa Kanya. Tingnan mo, kung anak mo hindi makikipag-usap sa iyo, ibig sabihin lang na hindi maganda ang relasyon ninyo. Di ba mga kapatid? So ganun din ang ating Lord, ang ating Amang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Kung maganda yung ating relasyon sa Kanya, lagi tayong lumalapit sa Kanya, nakikinig ng Kanyang mga salita, o nakikipag-usap sa Kanya sa pamagitan ng ating panalangin. Amen mga kapatid. Hallelujah. So mga kapatid, bilang isang mga mananampalataya, tayo ay magpakatatag sa Panginoon. Amen. Hallelujah. Laging manalangin. Ang taong nananalangin ay isang matibay na warrior. Nakikita ninyo na yung mga artista gustong pumasok sa nagtitraining sila dun sa pagiging sundalo. Di ba, mga kapatid? Ngunit ang salita ng Panginoon ay siyang ating sandigan. Kahit hindi man tayo pumasok sa pagiging sundalo, mas matinding labanan pa ang ating hinaharap. Sapagkat ang labanan ng pananampalataya, mga kapatid, ay yun ang ating hinaharap na labanan. Yung lagi tayong lumalapit sa Panginoon. Di ba? Kasi ang Panginoon ay ating tagapagtanggol sa araw-araw ng ating pamumuhay, yung labanan ng pananampalataya, yung kaligtasan at proteksyon, pag-iingat ng Panginoon. Hindi natin nakikita ang lahat ng mga bagay na mangyayari, kaya ang Panginoon ang siyang ating tagapag-iingat. Amen mga kapatid, naunawaan natin. Kaya minsan makikita mo lang may mga nasunggaban ng doon, nabangga ng doon, no? Na nadamay doon sa mga gulo. Di ba? Mga ganong uri ng sitwasyon, mga kapatid. Kaya sino ang ating tagapagtanggol? Sa mga bagay na hindi natin, mga unforeseen circumstances, na hindi natin nasisiyasat, ang Panginoon lang ang ating tagapagtanggol, ang tagapag-ingat. Amen mga kapatid, naunawaan natin. Kung ganyan ang buhay ng isang Kristiyano. Kaya yung mga kalalakihan, makita mo lang sila, yung doon pinapakita nila yung pagiging matibay, matatag, pagiging strong man. Pero pagdating sa Panginoon, saan sila? Di ba mga kapatid? Sila ay mga, wag naman nating sabihin na sila ay mga mahina. Kaya ito lamang ay sinasabi natin na upang tayo ay laging
maging handa at magpakatatag sa pananampalataya sa Panginoon. Babae man o puro mga lalaki, mga kalalakihan, dapat yung inaasahan na maging matatag sa pananampalataya sa Panginoon. Pero yung ibang mga kalalakihan, pag nakita mo, parang nakakawala ng pagkalalaki ang pagpanalangin. Hindi, mga kapatid. Hindi lang nila naunawaan ang tunay nilang kalagayan. Amen? Hallelujah. Kaya yung mga kapatid mo namang kalalakihan, dalhin mo sa Panginoon. Yung mga asawa na hindi pa nakakilala sa Panginoon, pag-pray mo sa Panginoon. Amen, mga kapatid, naunawaan natin. Hallelujah. Hallelujah. Kasi doon natin maunawaan kung gaano kahalaga ang pananampalataya na hindi lamang sa inyong mga kapatiran, kundi lahat ng ating kapamilya ay magsampalataya sa Panginoon. Ano bang itag-aral natin dito sa ating pinag-aralan sa Lucas chapter 18. Kasi ang sumasampalataya sa Panginoon, lumalapit sa Lord. Nakikipag-fellowship sa kapwa mananampalataya, nakikisama sa panalanginan. Ngunit ang sinasabi dito sa Luke chapter 18, yung pinag-aralan natin mga kapatid, sabi niya dito, ngunit, sa Luke chapter 18 verse 8, gayon may pagparito ng anak ng tao, makakasumpong kaya sila ng pananampalataya sa lupa. Di ba mga kapatid? Kung alam natin na darating ang Panginoon sa mga oras at araw na hindi natin nalalaman, ang tanong dito ng Panginoon mga kapatid, makakasumpong kaya sila ng pananampalataya sa lupa? Mga kapatid, sinasabi ba niya nito na ang mga babae lang ang pwedeng manampalataya? Ang mga kababaihan lamang ang siyang may matibay na pananampalataya? Hindi. Na ito ay para sa lahat. Kababaihan, kalalakihan, bata, matanda, lahat tayo ay kailangan magpakatatag sa pananampalataya sa Panginoon. Amen? Amen. Hallelujah mga kapatid. Kaya ang ating mga kapatid, kapamilya, dalhin natin sa fellowship at sa prayer sa ating fellowship. Amen mga kapatid. Hallelujah. So mga kapatid, glory to God. Dito nagtatapos yung ating inspirational message sa araw na ito at tungkol sa prayer strengthens our faith. Amen. Hallelujah. So mga kapatid, napakabuti ng Panginoon sa kanyang mga salita at nagpapaalala sa atin na patuloy tayong lumapit sa Panginoon, magpakatatag sa Panginoon. Amen mga kapatid. So tayo ay yumuko para sa panalangin. Tayo ay pumikit at bigyan natin ng puwang ang Panginoon sa ating puso, sa ating isip. Bigyan natin siya ng daan sa konting katahimikan. Ama naming nasa langit, Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami ay namudulog sa iyo, nagpupuri, nagpapasalamat, sumasamba sa iyo, Panginoon, sa biyaya ng buhay at ng kaligtasan ng aming kaluluwa. Salamat sa iyong paggabay, pagsama, pangunguna, pag-iingat sa aming buhay. Salamat sa iyong mga salita, aming pinabakinggan at na aking naibahagi sa aking mga kapatiran diyan sa aming satellite mission, Panginoon, sa Barangay Payatas. Salamat, Panginoon, sa iyong mga salita, laging nagpapaalala at nagpapakatatag sa amin upang aming harapin ang mga laban ng buhay, ang pagsubok sa buhay. Salamat sa iyong mga salita na siyang aming katibayan upang
lalong lumapit sa iyo at magpakatatag sa iyong kapangyarihan upang iligtas ang aming buhay sa anumang kapahamakan. Salamat Panginoon, pagpalain mong aming mga misyon na sinimulan dyan sa Barangay Payatas sa aming pangunguna ni Sister Joanne, ni Brother Ben, sa aming mga kasamahan Panginoon, Lord God. Sister Gina, Sister Rowena, sa lahat ng aming mga kasapi ng aming miyembro ng misyon dyan sa Barangay Payatas. Pagpalain mo Panginoon ang kanilang pagsasama-sama sa araw-araw, sa araw at ng Sabado, sa bawat araw ng kanilang pagkikita-kita at pag-fellowship, Panginoon. Dalangin kong paglago, Panginoon, ay bigay mo, Panginoon, ng paglagong espiritual sa aming mga kasamahan. Patuloy na pagkikipagkaibigan, pakikipagkapwa, pagsasama-sama at pag-iibigan, Panginoon. Dalangin ko, Lord God, na pagkaloob mo ang mga pangangailangan ng aming mga kapatiran, ano man ang desire ng kanilang puso. At ano man ang aming mga needs, Father God, that you supply all our needs sa aming misyon dyan sa pagpapatuloy ng aming misyon dyan sa Barangay Payatas, Father God. Sa lahat ng aming miyembro, ay pagpalain mo sila ng kalakasan, kalusugan at kagalingan. Itlayo mo sila sa anumang uri ng karamdaman, ilayo mo sila sa anumang trahedya, sa mga gawa ng masama. Pagpalain mo aming mga volunteers, Sister Joanne, si Brother Ben, Genesis, Sister Rowena, Sister Gina, at aming mga kasapi, Panginoon. Sa lahat ng aming samot dalangin, Panginoon, ay inaataas namin sa iyo. Inaalay namin sa iyo sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen at amen. Patuloy tayong yumuko mga kapatid. Basahin ko sa inyo ang blessing na galing sa Panginoon ayon sa salita ng Panginoon dito sa Numbers chapter 6 verse 24. Mga kapatid, may the Lord bless you and keep you. May the Lord make His face shine upon you and be gracious unto you. May the Lord lift up His countenance upon you and give you His peace. And this all we pray in Jesus' name. Amen. Amen and amen. Hallelujah. So maraming salamat mga kapatid. God bless you all. At ako'y laging magpapaalala sa inyo na lagi tayong magalak sa Panginoon, magpuri sa Panginoon at magpasalamat sa Panginoong Diyos. Sapagkat lagi nating kasama ang Diyos. Amen. Hallelujah. Hallelujah. So God bless you all mga kapatid.